klaseng mamamatay na mga ngaso. Isang lalaki ang nagsabi, ibig sabihin, kung magtagumpay tayo sa pagliligtas ng mundong ito, makakamtan din natin ang library na naglalaman ng pinakamagaling na kasanayan sa buong mundo. Isang pagkakataon ito para sa ating mga hunter na maging mas malakas. Ang kaibigan niya ay nagsabi, makakakuha ba tayo ng mga bagong kasanayan? Sinabi ni Kim Gongja kay Sword Emperor, isang murim na mundo. Kailangan ko lang mamatay sa mga martial masters, at maaari kong makuha ang isang upgrade na kasanayan. Sinabi ni Sword Emperor, zombie, ganyan ka lang. Laging pag-shortcut lang ba ang naiisip mo? Sinabi ni Kim Gongja, dahil mayroon na akong mundong nais kong sirain, ngunit magiging mahirap iyon gamit ang aking kasalukuyang lakas. Isang notification mula sa sistema ang lumabas, Sparkly, nagpapahayag na nakadarama siya ng isang presensya. Sinabi ni Kim Gongja, isang presensya. Isang notification mula sa sistema ang lumabas, sinabi ni Sparkly na ang isa sa kanyang mga kapatid ay malapit. Iniisip ni Kim Gongja sa kanyang sarili, isang sister sword. Habang tinitingnan ni Kim Gongja si Sword Saint Marcus Calenbury. Isang notification mula sa sistema ang lumabas, sinabi ni Sparkly na nararamdaman niya ang pag-iral ng isang sister sword na nagmumula sa aklat na hawak ni Sword Saint. Sinabi ni Kim Gongja, sige. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagkamatay muna bago ko pumunta sa murim na mundo. Sinabi ni Sword Emperor, para saan ang okay na yon? Isang notification mula sa sistema ang lumabas, hindi maintindihan ni Sparkly kung ano ang nais mong gawin. Sinabi ni Kim Gongja, Lefanta Ijim. Siya ang unang emperador ng imperyo at ang taong nagbago sa Goddess of Protection at naging Sparkly. Isang notification mula sa sistema ang lumabas, sinabi ni Sparkly na ikaw ang nagbigay sa kanya ng pangalang Sparkly. Sinabi ni Kim Gongja, wala akong ideya kung anong klaseng tao siya. Pero ibig sabihin nito ay kaya niyang maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Si Sparkly ay orihinal mula sa Ajim Empire, tama ba? Pero ngayon, may isa pa sa kanya sa murim na mundo. Ibig sabihin nito, si Lefanta Ajim ay isang tao na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Siguro isang munchkin siya. Sapat ang kanyang kakayahan upang magtatag ng isang imperyo at malakas upang basagin ang isang constellation sa mga piraso. Hindi matalino na magtangkang pumasok sa murim na mundo ng walang ingat dahil hindi ako invincible. Iniisip ni Kim Gongja sa kanyang sarili, ang totoo, kamakailan lang, nagsimula na akong makaramdam ng kaunting kaba. Nababahala ako na kung magpapabaya ako kahit konti, ang aking sense of confidence ay maaaring maging arrogance. Sinabi ni Kim Gongja, pumangatlo ako sa mga ranggo, halos tinalo ko ang Demon King mag-isa, at ngayon lahat sa lungsod ay nakikinig sa akin. Pati na ang mga hunter na may mga palayaw, ako na ang kumokontrol sa kanila. Pakiramdam ko kung hindi ako mag-iingat, baka magpabaya ako katulad ng nangyari sa unang ranggo na nawala ang buhay dahil sa pagpapabaya. Iniisip ni Kim Gongja sa kanyang sarili, kailangan kong malaman kung sino siya dahil baka magtagpo kami sa Chronicles of the Heavenly Demon. Wala akong anumang impormasyon ngayon. Sinabi ni Sword Emperor, hindi masama ang mindset na yon, pero ano ang plano mong gawin? Wala namang paraan para malaman pa ang tungkol sa kanya. Sinabi ni Kim Gongja, mali ka. Kahit mukhang ganito ang espada, ito ay Goddess of Protection pa rin. Maaaring nabasag siya sa 5 piraso, pero sa teknikal na pagsasalita, isa pa rin itong constellation. Ang tanong dito ay, kung ang espadang ito ay tumusok sa akin, ituturing ba itong pagpapakamatay o pagpatay? Sinabi ni Sword Emperor, ha? Sinabi ni Kim Gongja, mayroong 50% tsansa, pero sulit subukan. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, nanlilimo si Sparkly sa iyo na pag-isipan muli ang balak mong gawin. Sinabi ni Kim Gongja, bakit? Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, nakakahiya para sa iba na makita ang nakaraan ni Sparkly. Taos puso siyang nakiusap na respetuhin mo ang kanyang pribadong buhay. Sinabi ni Kim Gongja, halika na, wala namang dahilan para magkaroon ng mga bagay tulad ng privacy sa atin, di ba? Ako nga ay live na binobroadcast 24 na oras sa isang araw. Dapat patas tayo dito. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, nagmumakaawa si Sparkly na huwag mong gawin ito, pinili ni Kim Gongja na wakasan ang kanyang buhay gamit si Sparkly. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, dahil sa iyong kamatayan, natugunan na ang mga kinakailangan para sa kasanayan. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi,
ang mga kasanayan ng Goddess of Protection ay kasalukuyang may seal at hindi maaaring makuha. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, sa kasalukuyan, ang iyong hunter rank ay nangyayari ang parusa sa iyong kasanayan. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, ang antas ng parusa ay intermediate. Ito ay ang kwento ng Hungry Demon. Sinabi ng Goddess of Protection, parang natapos na ang isang mahabang paglalakbay. Alam kong magagawa mo ito, hero. Sinabi ni Lefanta Aijim. Iniisip ni Kim Gongjae sa kanyang sarili, yung taong iyon ay si Lefanta Aijim. Sinabi ng Goddess of Protection, parang kahapon lang nang ikaw ay naguguluhan dahil bigla kang tinawag, pero ngayon ikaw na ang emperador na nag-isa sa kontinente. Sinabi ni Sword Emperor, ha? Ano yon? Sinabi ni Kim Gongjae, yung may pilak na buhok. Parang constellation killer. Sinabi ni Sword Emperor, kilala mo siya? At ano ang constellation killer? Ipinaliwanag ni Sword Emperor, yan ang palayaw niya. Isa siyang baliw na hinahunting ang mga constellation at pinapaluhod sila. Kaya siya tinawag na constellation killer. Ang tower ay konektado sa iba pang mga mundo. Mula sa 15 palapag pataas, ang mga hunter mula sa ibang mundo ay kailangang maglaban. Imbis na umakyat sa tower ayon sa nararapat, binubugbog niya ang mga constellation na nakakasalubong niya tuwing minsan. At ang constellation killer ay isang camper sa 15 palapag. Sinabi ni Kim Gongjae, hunter din ba si Lefanta Aijim? Sinabi ni Sword Emperor. Matagal ko nang iniisip kung saang mundo ipinanganak ang baliw na yon. Akala ko matagal nang hindi ko siya makikita, pero ito siya. Sinabi ni Kim Gongjae, paano kayo magkakakilala? Sinabi ng Goddess of Protection, talaga akong namangha. Isa ka lamang karaniwang tao na walang alam dati. Sinabi ni Sword Emperor, nakipaglaban na ako sa kanya ng maayos noon. Bagamat malakas siya, hindi siya umabot sa level kung saan kaya niyang talunin ako. Sinabi ni Lefanta Aijim, mas malakas ka na ngayon kaysa sa akin. Hero, anong balak mong gawin mula ngayon? Hindi ko na yata alam kung may mga banal o masamang espiritu pa na makakapigil sa'yo. Ang mahabang paglalakbay mo ay sa wakas natapos na. Nagpatuloy si Lefanta Aijim, mga constellation. Hindi na ito magiging mga banal o masamang espiritu. Mga constellation na. Ang mga mundo ay hindi pag-aari ng mga constellation, kundi ng mga tao. Sinabi ng Goddess of Protection, hero. Bakit bigla ka naglalabas ng ganitong aura? Sinabi ni Lefanta Aijim, hindi kita papatayin dahil nakarating ako sa puntong ito sa tulong mo. Bubuwagin ko lang ang iyong pag-iral at isisil kita. Sa ganitong paraan, hindi mo na maibabalik ang iyong lakas. Pasensya na, ngunit ito ang tamang landas na dapat tahakin. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, natapos ang reenactment ng trauma. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, kumpirmado ang integridad ng sarili ng paksa. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, natapos na ang parusa. Sinabi ni Kim Gongjae, hindi ko talaga maintindihan kahit na nakita ko na. Sparkly, bakit kasi na ng iyong nakaraang master? Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, nagmumukmok si Sparkly at sinasabi na hindi niya rin alam. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, ang Lefanta Aijim na kanyang naalala ay isang hero na may matinding pakiramdam ng hustisya. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, sinabi ni Sparkly na wala siyang ideya kung bakit siya sinalyuhan o kung bakit iniwan siya ng taong nagtatag ng imperyo na kanyang itinayo. Sinabi ni Sword Emperor, nasabi ko na sayo ito. Ang mas mataas ang level ng hunter, mas baliw ang bastardong iyon. Huwag mong subukang intindihin ang mga baliw na iyon. Sabi nila kung titignan mo ang isang ebes ng matagal, magiging bahagi ka ng ebes na iyon. Magiging malakas ka na lang tulad ko at bugbugin ang mga constellation o kung ano-ano. Iniisip ni Kim Gongjae sa kanyang sarili, siguro may nakuha tayong isang bagay sa pamamagitan ng pag-alam kung anong itsura niya. At isang bagay pa, ang constellation killer, ay ituturing akong kalaban sa sandaling makita niya ako, dahil naglalakad ako kasama ang isang piraso ng constellation na kanyang sinalyuhan. Panahon na para sa ika-21 palapag. Pumili ang mga hunter ng ika-12 palapag matapos basahin ang lahat ng mga apokalipse. Ang pagpili ng Chronicles of the Heavenly Demon ay hindi nagkaroon ng maraming problema dahil ito ay inirekomenda ng Sword Saint. Sinabi ni Humustra, kaya pipiliin mo ang wuxia bilang iyong unang genre ha? Hindi masamang pagpili.
Pero malamang hindi ito magiging eksaktong kapareho ng murim na kilala mo. Tiyak na magkakaroon ng martial arts at Jiang Hu din maaaring makatagpo ka ng mga interesante na tao depende sa kung paano ka magproproseso. Martial arts na parang mga yaman. Maaaring makuha mo pa ang tinatawag ninyong skills. Pero tulad ng lagi, kung mataas ang panganib, mataas din ang gantimpala. Ang mga kalaban na makikita mo ay magiging kasing lakas din, dapat malinaw na, kung mamatay ka sa apokalipse, mamatay ka ng totoo. At syempre, imposible na makalabas ng apokalips bago ito makarating sa tamang wakas. Nagpatuloy si Humustra, Chronicles of the Heavenly Demon ay maaaring maglaman lamang ng 2 hanggang 4 na tao. O CJ, sino sa inyo ang magiging mga karakter ng apokalips na ito? Sinabi ni Kim Bong-jae, ako na lang. Sinabi ni Sword Saint Marcus Kalanbury, kasama rin ako. Hindi ako pwedeng hindi sumali sa apokalips na inirekomenda ko. Iniisip ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, aha. Mukhang ang kaluluwa ng isang wuxia manyak ay naglalagablab sa kanyang loob. Sinabi ni Humustra, maganda. Natugunan na natin ang minimum na bilang ng mga kalahok. 2 pang tao ang maaaring sumali bilang mga karakter. Paano ninyo nais magpatuloy? Sinabi ni Sword Saint Marcus Kalanbury, sa totoo lang, may isa pang dahilan kung bakit ko inirekomenda ang apokalips na ito. Lahat, pakitingnan ang sanhi ng pagkansela. Sanhi ng pagkansela, isang hindi kilalang pandemya ang kumalat sa mundo at namatay ang Heavenly Demon. Ang demonic cult ay nawasak. Ang natitirang mga puwersa sa mundo ay patay na rin. Wakas, ipinaliwanag ni Sword Saint Marcus Kalanbury, ang huling pangungusap ay nagsasabing, habang ang hindi inaasahan at hindi natukoy na sakit ay kumalat at pumatay sa Heavenly Demon, ang mga natirang tao ay namatay rin sa kalaunan. Makikita ninyo, ang bagay na sumira sa mundong ito ay ang pandemya. Kaya, kakailanganin natin ng mga hunter na may kaalaman tungkol sa mga sakit. At kilala ko ang isang tao na pinakamaraming kaalaman tungkol sa mga sakit. Potion King, maaari bang magtangkang lumapit? Sinabi ni Sword Emperor, siya. Siya ang may-ari ng botika na madalas niyang pinupuntahan. Sinabi ni Sword Saint Marcus Kalanbury, ako ang gagawa ng karamihan sa pakikipaglaban, at tutulungan ako ng Death Sovereign sa mga kakulangan ko. Ang Potion King dito ay siya ang mag-aasikaso ng pandemya. Sa 3 kami, lilinisin namin ang apokalipse. Death Sovereign, may gusto ka bang sabihin? Sinabi ni Kim Bong-jae, may isang tao akong nais ding isama. Itinuro niya ang Master Alchemist. Sinabi ni Master Alchemist, ako ba ang tinutukoy mo? Sinabi ni Kim Bong-jae, tama. Sinabi ni Master Alchemist, Death Sovereign. 1 linggo pa lang mula nang makuha ko ang aking palayaw. Mahina ako talaga. Ang magdala ng katulad ko ay walang saysay. Hinawakan ni Kim Bong-jae ang kanyang malambot na mga kamay at sinabi, ikaw ang pinakakakayahang chemist at doktor na kilala ko. Sinabi ni Master Alchemist, pasensya. Ano? Sinabi ni Kim Bong-jae, at may sinabi ka sa akin kanina, hindi ba? Sinabi mo, kung kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap, ipaalam mo lang. Tutulungan kita sa kahit anong bagay basta kaya ko itong gawin. Sinabi ni Kim Bong-jae, kung ibig mong sabihin ang mga salitang iyon, tutulungan mo ako, hindi ba? Iniisip ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, kung natanggap mo ang tulong ko, dapat mo rin akong bayaran, Master Alchemist. Isang tao ang nagsabi, ano? Puno na lahat ng 4 na pwesto. Tinanong ng kanyang kaibigan, sino ba yung babae na yon? Sinabi ni Sword Saint Marcus Kalanbury, siya yung babaeng nakilala ko kanina. Sinabi ni Master Alchemist, hi. Sinabi ni Kim Bong-jae, walang dahilan para matakot. Naayos ko na ang mga hindi pagkakaintindihan ko kay Death Sovereign. Sinabi ni Master Alchemist, totoo ba? Sinabi ni Sword Saint Marcus Kalanbury, gayunpaman, Death Sovereign, ang lugar na pupuntahan natin ay medyo mapanganib. Hindi ba't sinabi ng constellation na kung mamatay tayo sa apokalipse, mamamatay tayo ng totoo? Sinabi ni Kim Bong-jae. Siya ang pinakamagaling na chemist na kilala ko. Sinabi ni Sword Emperor, bagamat gumagawa siya ng magagandang potion, hindi siya ang pinakamahusay. Ngayon na nandyan na yung babae. Sinabi ni Sword Saint Marcus Kalanbury, siya ang pinakamagaling na chemist na kilala mo. Ginamit ni Kim Bong-jae ang kanyang kapangyarihan at nakita ang 5 puso para kay Sword Saint. Iniisip niya sa kanyang sarili, sigurado akong exceptional siya dahil inirekomenda siya ng isang exceptional na tao pero
Naiintindihan ko na, Sword Emperor. Matagal na simula nang magsabi ka ng tama. Kapag ang pinakamalaking isda na dating naninirahan sa isang sapa ay pumunta sa isang ilog, hindi nito makikilala na ito pala'y isang maliit na isda. Okay, gagamitin ko ang pagkakataong ito para matulungan ang dalawang batang ito na maging mas malapit sa Potion King. Iniisip ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, wow. Sinabi ni Sword Emperor, hindi ko nasasabihin pa ng marami dahil marami na tayong pinagdaanan, pero siya ay isang matandang tanga na akala niya ay siya ang pinakamaalam. Parang mukhang pareho ang ginawa ng Sword Emperor sa kanyang panig at ng Sword Emperor sa aking panig. Siguro ay inisip nilang hindi kaya ng chemist batay sa kanyang pisikal na hitsura. Sinabi ni Potion King, ha? Ang pinakamagaling na kilala mo. Kaya hindi maganda ang mga kabataan. Nakakatawa na akala ninyong pinakamahusay na kayo matapos makamit ang ganoong kaliit na tabumpay. Parang tinitingnan ko ang mas batang sarili ko. Nakakainis. Talaga. Kaya hindi maganda ang mga kabataan. Sinabi ni Sword Saint Marcus Calenbury, Potion King, magpatawad ka. Ang Death Sovereign ay isang exceptional na binata. Kailangan lang niyang magkaroon ng kaunting karanasan sa buhay di. Sumagot si Potion King, pero ang karanasang iyon ang pinakamahalaga, hindi ba? Ang magpakita na alam mo lahat ng bagay kahit hindi mo alam ang katotohanan, nahihiya ako para sa kanila. Pareho lang sila sa akin nung kumita ako ng $1 bilyong sa Silicon Valley. Pareho lang ang ugali ko noong panahon na yon. Sinabi ni Sword Saint Marcus Calenbury, hoy, kalma lang y. Iniisip ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, hindi ka panipaniwala yung katigasan ng ulo na nagpapalito sa makapangyarihang Sword Saint T. Sinabi ni Potion King, sinusubukan ko na nga magkalma, hindi ba? Sinusubukan kong pigilan ang sarili ko para sa inyo, kahit na ang mga batang ito ay sinusubukang magtangkang manguna dito. Pero ngayon, bigla niyang sinasabi na gusto niyang isama yung payat na babaeng yon. Iniisip ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, siguro kahit ang mga matandang tanga ay may sarili nilang hierarchy, ha? Sinabi ni Master Alchemist, o okay lang naman kung tatawagin mo akong batang, pero hindi batang si Death Sovereign. At ang masamang ugali. Sinabi ni Potion King, hoho. Tingnan mo siya, Marcus. Parang tinatawag niyang asawa niya yung Death Sovereign at pinagtatanggol siya. Sinabi ni Master Alchemist, ipinatanggol ang aking asawa. Sinabi ni Paladin, huwag na po. Ang chemist na yan ay talagang exceptional. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Death Sovereign. Potions. Siya ang nag-supply sa Vigilante Guild ng maraming exceptional na potions. Sinabi ni Potion King, mukhang sapat na para sa isang lugar tulad ng Vigilante Guild. Sinabi ni Paladin, ano ang sinabi mo? Sumagot si Potion King, yung mga hindi alam kung gaano kataas ang langit, akala nila mataas na ang kisam. Kaya ba ng guild ninyong bumili mula sa aking tindahan? Ang ganitong uri ng kalokohan ay parang ako noong bata pa ako. Yee! Sinabi ni Sword Emperor, bakit mo pinapakinggan ang mga kalokohang iyon? Ba't hindi mo nalang tigilan ang pagpigil sa sarili? Sinabi ni Kim Gong-jae kay Sword Emperor, hindi ko pinipigilan ang sarili ko. Ang sitwasyon na ito ay kasalukuyang ipinalalabas ng Lev sa Babylon Plaza. Tama ba itong panahon para sa debut ng isa at ang pagreretiro ng isa pa? Sinabi ni Kim Gong-jae, magkaroon tayo ng laban kung ganoon? Sinabi ni Potion King, tingnan mo, Marcus. Humihingi sila ng laban dahil hindi nila kayang manalo sa salita. Sinabi ni Kim Gong-jae, hindi kita hinihinging makipaglaban sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang mga sangkap ng potion. Pwede mo bang gawin ang potion gamit ang mga material na ito? Hindi ba natin malalaman kung sino ang mas magaling pagkatapos nating ikumpara ang bisa ng mga potion? Sinabi ni Master Alchemist, Death Sovereign. Yung matandang kawawa hindi, ibig kong sabihin, yung tao. Alam ko na naiinis ka sa mga insulto niya, pero kilala pa rin siya bilang Potion King, di ba? Sa kabilang banda, ako lang Hinawakan ni Kim Gong-jae ang kanyang malambot na mga balikat at sinabi, Chemist, naniniwala ako sa iyo. Kaya't mangyaring maniwala ka rin sa iyong sarili. Sinabi ni Master Alchemist, Death Sovereign. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Hindi, sisiguraduhin kong mananalo ako. Ilang sandali ang lumipas, nagsimula silang maghalo ng mga potion. Isang tao ang nagsabi, sa tingin ko ay medyo nagmadali si Death Sovereign doon. Ang tindahan ng potion ng matandang kawawa ay may isang buwang waiting list kahit na sobrang mahal ng mga potion niya.
Walang paraan na matatalo siya. Sinabi ng kaibigan niya, si Death Sovereign at si Potion King. Kahit pareho silang hari, may malaking pagkakaiba pa rin sa kanilang karanasan. Sinabi ni Countess, sige, kung ganoon. Sino sa tingin mo ang mananalo? Maglagay ka ng taya sa taong sa tingin mo ay mananalo. Sinabi ni Anastasia, Death Sovereign, ayos ka lang ba? Ang odds ng taya ngayon ay 1.08 hanggang 47. Sinabi ni Kim Bongja, maganda yan. Paano kung maglagay tayo ng kaunting pera para hindi magbago masyado ang odds at kumita tayo ng allowance? Sinabi ni Anastasia, ikaw na rin ang nagsabi na ito ay ipinapalabas ng Lev, di ba? Kung sakali mang matalo ng malupit yung chemist na inirekomenda mo, apektado rin ang iyong reputasyon. Sinabi ni Kim Bongja. Live broadcast ito na pinapanood ng buong mundo, hindi lang ng Babylon. Nakakaramdam ako ng konting awa sa mangyayari kay Potion King, bagamat. Sumigaw si Potion King, tapos na, mga batang ito. Yumuko kayo sa dakilang likha ko. Rarity, Special, Grado Special na antas ng Recovery Potion. Bagamat medyo mapait ang lasa, makakabawi ka pa mula sa mga malubhang sugat. Siyempre, may mga side effect pa rin. Para makagawa ng ganitong potion, talagang may kakayahan ka. Isang tao ang sumigaw, isang espesyal na antas ng recovery potion. As expected kay Potion King. Isang babae ang sumigaw, pwede mo bang ibenta ito sa akin? Isa pang tao ang nagsabi, ako ang nasa unahan sa pila. Paano ka mangahas namang cut in? Sinabi ni Master Alchemist, i-excuse me. Nagagawa ko rin. Sabi niya habang kumikislap ang kanyang potion ng makukulay na liwanag. Lumikha si Master Alchemist ng Soma Strawberry. Rarity, pure legendary grade isang tao sa karamihan ang sumigaw, wait, strawberry flavored. Paano magkakaroon ng lasa ng strawberry kung walang ginamit na strawberry? At ano itong epekto? Habang ang iba ay nabulag ng liwanag nito, tinakpan ni Countess ang kanyang mga mata gamit ang sunglasses. Sinabi ni Master Alchemist, basta't maayos ang kondisyon ng bahagi ng katawan, kahit ang isang naputol na bahagi ay maaaring muling idugtong ng walang side effect. Tahimik siyang tumahimik saglit, inayos ang kanyang eyeglasses, at pagkatapos ay sinabi, ha? Ito ba ang potion na ginawa mo, matandang lalaki? Pinagtawanan niya ang likha ni Potion King. Hinawakan niya ito, tiningnan at sinabi, Jayen Ho. Ito lang pala ha? Iniisip ni Potion King, pwede ba itong tao na patuloy na lalakas kapag akala niya ay siya na ang may kalamangan? Sinabi ni Master Alchemist, matandang lalaki, hindi bay. Sumagot si Potion King, batang, hindi bay. Sumagot si Master Alchemist, wala ka bang kakayahan? Sumagot si Potion King, tadhana ba't swerte ka lang? Sinabi ni Master Alchemist, ano? Sinabi ni Potion King, talaga, swerte ka. Yisay, kiyahe. Mga batang ito ngayon. Akala ko kompetent ako nung kumita ako ng 1.7 bilyong dolyar sa loob lamang ng 10 minuto sa Wall Street. Sinabi ni Master Alchemist, gusto mo bang mag-ikot ulit? Tawang-tawa si Potion King, sigurado ka. Ang diyosa ng swerte ay hindi ngumingiti sa parehong tao ng 2 beses. Liray, giay, mga batang ito talaga. Ilang sandali ang lumipas. Sinabi ni Potion King, talaga, sobrang swerte mo, habang kumikislap ng mas maliwanag ang potion ni Master Alchemist. Pero hindi ngumingiti ang diyosa ng swerte sa parehong tao ng 3 beses. Ilang sandali pa ang lumipas. Sinabi ni Potion King, impressive ang swerte. Pero hindi ngumingiti ang diyosa ng swerte sa parehong tao ng 4 na beses, habang kumikislap palalo ang potion ni Master Alchemist. Tinakpan ni Sword St. Marcus Calenbury ang kanyang mukha at sinabi, tumigil ka na, Potion King, talagang nakakaawa ka ngayon. Sumigaw si Potion King, hindi. Sigurado na. Lilipulin ko ang swerte ng newbie na ito gamit ang aking karanasan. Hindi mo ba nakikita ito? Ang daan ng tagumpay ko, ni Sean Scalister. Sinabi ni Sword St. Marcus Calenbury, patawad, miss. Mukhang ikaw na talaga ang pinakamagaling na chemist. Mali ako sa hindi pagtangkilik sa garantiya ni Death Sovereign. Sinabi ni Master Alchemist, mukhang nahihirapan ang kaibigan mo. Hindi naman siya ganoon kasama, kahit hindi siya kasing galing mo, magaling pa rin siya sa ginagawa niya. Sigurado, mas magaling siya kaysa sa karaniwang tao. May mga fundamentals siya, kaya't maaari siyang magamit bilang assistant ni. Biglang sumigaw si Countess, ikaw. Isang kontrata. Sa akin, ngayon din.
Isang eksklusibong kontrata. Isang kontrata sa akin. Sinabi ni Master Alchemist, pardon? Sinabi ni Countess, ipinapangako ko na ikaw ay ituturing bilang pinakamahusay sa industriya. Papayagan ko pang hawakan mo ang pusa. Hindi, papayagan ko ang pusa na maglaro sa field para sa'yo. Paano yan? Isang tao ang sumigaw, ako rin, chemist. Dahil ikaw ay pinili ni Death Sovereign, dapat ikaw na ang chemist ni Death Sovereign. Isa pang tao ang nagsabi, tanggalin na natin ang death part, Potion Empress. Isang pervert ang sumigaw, o Diyosa ng potions. Paki-bless kami ng iyong mga potion. Sumigaw si Master Alchemist, unang-una. Ang mga gustong bumili sa akin ay kailangan dumaan kay Death Sovereign. Ang paladin na bumili na mula sa akin ay okay pero magbebenepisyo lang ako sa sinumang papayagan ni Death Sovereign na bilhin mula sa akin. Kaya lahat kayo. Sinabi ni Kim Gongjia, pag-isipan natin yan pagkatapos nating linisin ang Chronicles of the Heavenly Demon. Sinabi ni Humustra, mukhang tapos na ang mga karakter. Ulitin ko, kung mamatay ka sa loob ng apokalipse, tunay kang mamamatay sa tunay na buhay. Isa lang ang paraan palabas, at iyon ay sa pamamagitan ng pagliligtas sa mundo mula sa pagkansela kahit anong mangyari. At sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng tamang konklusyon. Sinabi ni Kim Gongjia, ano ang ibig sabihin ng tamang konklusyon? Sumagot si Humustra, nasa iyong pagpapasya yon. Walang katapusang posibilidad. Pwede mong puksain ang pandemic at iligtas ang Murim. Sinabi ni Kim Gongjia, pwede mo ring gamitin ang pandemic upang maghari sa Murim. Sige, pakisend kami sa Chronicles of the Heavenly Demon agad. Biglang, isang martial artist ang nagsabi, sandali. Hindi ba't hindi pupunta ang clan leader? Si Viper, naguguluhan, ay nagsabi, ha? Sinabi ng disipulo niya, parang ang mundong ito ay para sa leader ng clan, ay. Luminga si Kim Gongjia at iniisip, sandali, si Viper ay. Sinabi ng disipulo ni Viper, kung pinag-uusapan natin ang mga paraan ng Jianghu, hindi ba't ang leader ng clan ang pinakaangkop? Sinabi ng kaibigan niya, sang-ayon din ako. Guro, dapat kang sumama sa kanila. Tumingin si Viper pababa at sinabi, nais ko nang magpahayag ng interes na sumama. Nakalimutan na ba ninyo ako? Ginamit ni Kim Gongjia ang kanyang kapangyarihan at nakita ang isa at kalahating puso. Iniisip niya, hay nako, mga disipulo ko. Bakit kayo gumawa ng malaking gulo para ipadala ako sa lugar na mukhang kanayunan? Sinabi ni Viper, isang mundong kung saan nirerespeto ang martial arts at kabalyerya, iyon ang Murim. Kahit na ipinanganak ako sa ibang mundo, ang bayan ng aking puso ay laging Murim. Nasa isa at kalahating puso pa rin, iniisip niya, wala pa nga silang mga flush na palikuran doon. Labis akong nagdusa sa iGym Empire dahil wala din sila noon, hayop. Sinabi ni Viper, sigurado akong alam ng lahat kung bakit tinawag ang clan na ginawa ko na Bensi, Heavenly Martial Clan. Nasa isa at kalahating puso pa rin, iniisip niya, sa ilalim ng langit, isa lang akong walang trabaho na may pinakamagandang cheat skill bago umakyat sa Thor. May problema ba kayo doon? Ganun ang ibig sabihin ng NC, ngunit inisip nila na ang ibig sabihin nito ay Heavenly Martial Clan. Sinabi niya, pupunta ako. At sa kanyang sarili, bumulong siya, ayoko talagang pumunta. Nagpakita ng notification mula sa sistema, si Sparkly ay nagulat. Sinabi ni Sword St. Marcus Calenbury, Viper, nauunawaan ko kung bakit gusto mong pumunta. Sumagot si Viper, wala nang kailangang sabihin. Sinabi ni Sword St. Marcus Calenbury, pero sa tingin ko, wala namang dahilan para ibigay ko sa iyo ang aking pwesto. Nakita nila ang kanilang mga kapangyarihan na nagsasalpukan, at may sumigaw, ang Sword Saint ay nakikipaglaban sa leader ng Heavenly Martial Clan. Isa itong laban ng dangal. Sinabi ni Paladin, Sword Saint, leader ng Heavenly Martial Clan, pakiusap tumigil na kayo. Hindi ba't hindi nyo naman talagang balak makipaglaban dito, di ba? Sinabi ni Viper, pareho kaming martial artist ni Sword Saint. Hindi ba't matatapos ang lahat kung maglaban kami at ang mas malakas ang mananalo? Iniisip niya, tatalo ako sa kanya ng sinasadya. Mahihirapan ako kung matatalo ako ng sobra, kaya matatalo ako ng bahagya lang. Maniniwala ang mga disipulo ko kung ang tatalo sa akin ay ang Sword Saint. Paladin, gawin mo na ang isang bagay tungkol dito. Sinabi ni Paladin ng seryoso, Viper, ikaw isang tulad mo. Sword Saint, ayaw mo bang huminto? Iniisip ni Viper, bakit mo tinatanong kung ayaw siyang huminto?
Sinabi ni Paladin, alam ko kung gaano mo kamahal ang lumahok sa mga laban. Pero hindi ba't nakilahok ka na sa raid kasama ang Death Sovereign at ang Black Dragon Leader mula ika-11 hanggang ika-20 palang palapag? Kung magpapatuloy ka pa sa raid sa ika-22 na palapag, sobrang nakakahiya na nun. Dahil ang leader ng Heavenly Martial Clan ay leader ng isang organisasyon, hindi ba't dapat mong igalang siya ng kaunti? Yenen, bagamat hindi siya isang tao na nagmamalasakit sa kung paano siya tignan ng mga disipulo niya, siya ay nasa ibang posisyon, isang tao na gumagalaw mag-isa tulad mo. Inaayos ni Sword Saint Marcus Calenbury ang kanyang kwelyo at sinabi, kailan ko ba isinasaalang-alang ang mga posisyon ng top 5 guilds? Sinabi ni Sword Saint Marcus Calenbury, ngunit sa ngayon, naiisip ko na marahil ay kailangan kong kumilos ng medyo may galang sa mga araw na ito. Iniisip ni Kim Gongjae, bakit siya gumagawa ng ganitong emosyonal na desisyon ngayon? Sinabi ni Kim Gongjae, Viper, bibigyan kita ng kalayaan ngayong pagkakataon. Sumagot si Viper, dapat ginawa mo na ito kanina. Magsalamat ka, matandang tao. Iniisip niya, Marcus Calenbury. Hindi ito ang tunay na ikaw. Hindi. Sinabi ni Heresy Inquisitor, Paladin, ang galing mo. Isang pag-iisip na mapapapayag mo pa ang Sword Saint. Sinabi ni Paladin, hindi, siya ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na kumbinsihin siya. Sinabi ni Heresy Inquisitor, ahaha, naiintindihan ko. Kailangan kong yakapin ang Sword Saint. Sinabi ni Sword Saint Marcus Calenbury, kailangan ko pong tanggihan yon ng matatag. Sinabi ni Anastasia, talaga namang lumalaki ang lahat ng isa-isa. Sinabi ni Potion King, Giay, kung natapos na, magmadali na tayo. Baka magsimula ng sumikat ang araw kung maghihintay pa tayo. Parang nung kabataan ko, wala nang magagawa. Kahit natalo ako sa batang iyon ng sunod-sunod dahil sa kanyang swerte, ako pa rin ang Potion King na kilala bilang pinakamahusay na alchemist ng lahat ng panahon. Sinabi ni Master Alchemist, Death Sovereign, natatakot ako. Sigurado, mas magaling ako kaysa sa matandang iyon, at isang katotohanan na gaya ng heliocentric theory ni Galileo, pero sa totoo lang, ako. Sinabi ni Viper, hoy, mga hindi combatants, magtago kayo ng maayos kapag kami ay nakikipaglaban. Isang saglit lang at pwede nang mawalan ng ulo. Iniisip niya, ayokong pumunta. Matandang Sword Saint, palitan mo na ako ngayon. Hindi pa huli. Sinabi ni Humustra, Death Sovereign, Viper, Potion King, Chemist. Kayo ang napili bilang mga bagong karakter ng Chronicles of the Heavenly Demon. Kapag nagising kayo sa mundong iyon, makikita niyo ang Chronicles of the Heavenly Demon na 10 araw na lang ang natitira bago ito magwakas. Sana makita ko ang isang kamangha-manghang wakas na inyong malikha. Iniisip ni Kim Gongjae, sa aking panahon, ang wuxia ay isang genre na hindi na binabasa ng marami. Parang siye mula sa nakaraan nito. Tila sobrang cool nito noon. Isang panahon kung saan ang seryosidad ay pinagtatawanan. Pareho, ang martial arts at kabalyerya ay walang gaanong lakas sa mundo. Nag-concentrate si Kim Gongjae at sinabi, Hap. Pag-ikot ng enerhiya. Hindi pa rin sapat. Energy dinner. Energy brunch. Sa isang mundong papunta sa kapahamakan, sa lugar na yon, umuulan ng nyebe. Sa Murim World, sinabi ni Master Alchemist, ang lamig. Habang nagsisimula ang isang malupit na snowstorm. Sinabi ni Kim Gongjae, lahat, gamitin niyo ang inyong aura para protektahan ang inyong katawan. Sinabi ni Master Alchemist, hindi ko alam kung paano gamitin ang aura. Nagreklamo si Potion King, hay naku, pinapatay na ako ng lamig. Sobrang lamig. Achoo! Sinabi ni Kim Gongjae, leader ng Heavenly Martial Clan. Pakiusap, alagaan mo ang Potion King. Sinabi ni Viper, CJ. Habang binabagtas ni Potion King ang likod ni Viper, napabuntong hininga siya, hay, ang saya ko na ngayon. Sinabi ni Kim Gongjae, Chemist, ikaw ay sasama sa akin. Habang ini-extend ang kanyang kamay, nag-atubili si Master Alchemist, sorry. Hinawakan ni Kim Gongjae ang kanyang malambot na puting mga kamay at sinabi, ibigay mo ang iyong kamay. Habang naramdaman niyang kumakalat ang init sa kanyang katawan, sinabi niya, thank you. Pero this feels a little ticklish. Sinabi ni Kim Gongjae, nahihiya rin ako pero wala tayong oras para magsayang ngayon. Dahil ang librarian ay isang constellation, ginamit niya ang mga salitang story at serialization cancellation. Sumagot si Master Alchemist, pero isang buong mundo ito, hindi lang basta libro.
Narito tayo para iligtas ang isang mundo. Alam mo ba yon? Sinabi ni Kim Bong-jae, tama. Siguro iniisip ko ito ng medyo magaan. Gagawin ko ang aking makakaya. Habang patuloy nilang hawak ang kamay ng isa't isa, sinabi ni Kim Bong-jae, kailangan lang nating mag-focus sa kung ano ang kailangan nating gawin. Bagamat pinoprotektahan kita ngayon gamit ang aura ko, kapag inasikaso natin ang pandemya, kailangan kayong mag-handle nito ng Potion King. Sinabi ni Master Alchemist, Death Sovereign. Nagpakita ang aklat na Chronicles of the Heavenly Demon nang ang Heavenly Demon ay namatay dahil sa biglaang pagputok ng isang hindi kilalang sakit. At ang natirang mga tao ay namatay din agad-agad. Iniisip ni Kim Bong-jae, sa pangungusap na yon, na may mas kaunti sa 50 salita, hindi nabanggit na sobrang lamig o may niebe na nakapile hanggang tuhod. Kailangan nating alamin mula dito kung ano ang nangyari kay karakter na ang Heavenly Demon at kung ano ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sinabi ni Master Alchemist, tingnan mo doon. Parang may nakita akong tao. Sinabi ni Kim Bong-jae sa sarili, at upang alamin kung ano ang hindi kilalang sakit na naging sanhi ng pagkawasak ng mundong ito. Sinabi ni Kim Bong-jae, okay. Pumunta tayo doon muna. Sinabi ni Sword Emperor, may kakaiba. Wala akong naririnig na tunog mula sa direksyong iyon. Sinabi ni Kim Bong-jae, baka nga tinatakpan ng snowstorm ang mga tunog. Sinabi ni Sword Emperor, siguro. Pero hindi lang tunog. Wala akong nakikitang dalaw. Walang kahit isang dalaw. Nalilito si Potion King at sinabi, ano? Bakit lahat ng tao ay nagyelo? Tiningnan nila ang mga tao na nagyelo sa kanilang mga pwesto. Ipinatong ni Master Alchemist ang kanyang guwantes at kumuha ng sample mula sa mga patay. Ginamit ni Master Alchemist ang kanyang skill at sinabi, totoo siyang tao. Ayon sa skill na Life Diagnosis Book, patay na siya ng 2 at 3 buwan. Ayon sa pagsusuri ng Moving Hospital, isang sakit ito na hindi pa naitala. Sinabi ni Potion King, napakakaiba. Sinabi ni Master Alchemist, pareho ang sanhi ng pagkamatay nilang lahat. Hindi sila namatay dahil sa nagyelong lamig. Kung namatay sila dahil sa isang sakit, dapat ay nakahiga sila sa lupa. Pero tulad ng nakikita mo, lahat sila ay nakatayo. Ito ay tiyak na gawa ng mga multo. Kapag nangyayari ang ganitong mga bagay, karaniwan akong ang silikon. Malaki ang tsansa na may isang tao na sadyang inilagay sila rito. Bagamat pareho ang sanhi ng kamatayan nila, magkaibang oras ang kanilang pagkamatay. May mga namatay 2 taon na ang nakalipas, at may mga namatay 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko maiwasang isipin na may isang tao na sadyang inilipat ang mga bangkay dito. Sinabi ni Kim Bong-jae, pwede ba itong isang libingan? Sinabi ni Viper, isang libingan. Nang makita ko sila mula sa malayo, para silang Terracotta Warriors. Ang Terracotta Army ay isang koleksyon ng mga terracotta sculptures na naglalarawan ng mga hukbo ni Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China. Ginamit ni Kim Bong-jae ang kanyang skill na character window, paboritong genre, wala di paboritong genre, wala paboritong karakter, wala di paboritong karakter, wala Jiangcheng sect, light iniisip ni Kim Bong-jae. Kaya pala ganito ang itsura ng character window ng isang patay na tao. Light marahil ang huling naiisip ng taong ito bago siya mamatay. Sinabi ni Kim Bong-jae, kung ang lugar na ito ay isang libingan, bakit nila ito ginawa ng ganito? Sinabi ni Viper, wala bang lugar na pwedeng magtago tayo? Ang aura ay medyo nakakatulong. Sinabi ni Master Alchemist, tingnan mo, may mga sandata pa ang mga ito sa kanilang bewang. Biglang, narinig ni Kim Bong-jae ang isang tao na tumatawa mula sa malayo. Ang Axe Immortal, ang leader ng Murim Alliance, at ang nawawalang clan head ng Nambuong Clan, si Nambuong Won, ay nagsabi, ang demonyong sektang ito ay magwawakas ngayong araw. Sinabi ng demonic cult leader, si So Baekyang, ha, anong biro? Hanggat buhay ako, ang demonyong sekta ay magiging maayos. Axe Immortal, ikaw ang magpapaalam sa orthodox na sekta ng Murim. Sinabi ng Axe Immortal, si Nambuong Won, kalokohan. Nakatanggal na ako ng mga ulo ng Blood Demon Squad na ipinagmamalaki ng demonyong sekta mo. Inalis ko pa ang mga ulo ng mga bulok na demonyong elders nyo at ipinadala sa ilalim ng lupa. May kabuang 500 martial artists sa Murim na sumusunod sa akin. Anong klaseng salamangka ang gagamitin mo para pigilan ako? Sinabi ng demonic cult leader, si So Baekyang, matandang tao, talagang isa kang sinungaling na mangmang. Ang mga Blood Demons ay nakatanggap ng aking lihim na mga utos at kasalukuyang nasa isang misyon.
Bumulong si Kim Gongja kay Master Alchemist, lumapit tayo ng tahimik, okay? Sinabi ng demonic cult leader, si So Baekyang, kaysa mag-alala tungkol sa mga kasamahan ko, mag-alala ka na lang tungkol sa mga minions mo, Axe Immortal. Nasaan na ang mga kasamahan mo mula sa mga kilalang clan na ipinagmamalaki mo noon? Ikaw, na dati ay iginagalang bilang leader ng Murim Alliance, ngayon ay naging kawawa. Sinabi ng Axe Immortal, Sinambuong Won, wala kang pakialam. Nakatanggap sila ng aking lihim na mga utos at ipinakalat na sa lahat ng parte ng mundo. Sinabi ni So Baekyang, ang demonic cult leader, masyado kang maraming lihim na utos, ha? Nagpatuloy si Nambuong Won, lahat ng ito ay dahil patuloy mong pinapagulo ang mundo ng walang dahilan. Kung hindi dahil sa taang demonic faction, hindi sana nasira ang kalagayan ng mundo. Pumiyok si So Baekyang, kung ganoon, ang mga taong nagbigay ng murim sa mga tanga na iyon ay mga tanga rin. Sumigaw si Nambuong Won, hayop ka, paano mo nagawang magsalita ng ganon? Pinagtawanan siya ni So Baekyang, labanan mo kung hindi ka masaya, matandang tao. Sa wakas, papatayin ko ang huling tao ng Orthodox sects at ipapakita ko sa iyo kung gaano kalusob at buhay ang demonic faction. Nagalit si Nambuong Won, hindi ko kayang makita ang isang maruming demonyo tulad mo na sobrang yabang. Hahatiin ko ang ulo mo sa dalawa at iaalay ang isa sa Jade Emperor at ang isa kay Hades. Nagharap ang dalawa, handang makipaglaban, nang pahiyang tawanan ni So Baekyang, Axe Immortal, nasaan na ang Jade Axe na ipinagmamalaki mong iyon? Bakit mo dinala ang tungkod dito? Wala ka ng laman kundi ang shell ng Nambuong clan. Ang tanging maganda sa iyo ay kung gaano kakasaya swing ng Axe na yon. Sumigaw si Nambuong Won, tumahimik ka. Ano nangyari sa malupit na blood demonic sword na palagi mong dala? Bakit tungkod na lang ang hawak mo? Sumagot si So Baekyang, anong matitigas na salita? Kahit hindi ito mukhang marami, ito ay isang kahoy na espada na ako mismo ang nag-ukit. Ang esensya ng libu-libong taon ng demonic faction ay nasa kahoy na espada na ito. Pinangalanan ko itong demonic heavenly wooden sword. Sinabi ni Nambuong Won, pinangalanan mo lang ang isang simpleng tungkod na isang demonic heavenly weapon. Sumagot si So Baekyang, hindi ba dapat? Nagtinginan silang dalawa. Nilunok ni Nambuong Won ang laway at sinabi, ahem. Ang demonic heavenly wooden sword ay medyo sobra. Paano kung tawagin na lang natin itong tungkod? Sinabi ni So Baekyang, well, baka ang tungkod ay may ibang ibig sabihin. Sumagot si Nambuong Won ng galit, ang tungkod ay tungkod lang, gaya ng nakikita mo. Tanga mong hayop. Sinabi ni So Baekyang, dahil gaano ka pa kalayo magsalita, tatawagin ko na lang itong demonic cane. Nagwala si Nambuong Won, yung salitang demonyo na yan. Demon. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga demonic faction na mga tanga ay laging gusto may salitang demon sa pangalan nila. Lahat ng mga subordinates mo ay Blood Demon, Sword Demon, Phantom Flame Demon, Twilight Demon General. May 4 na demonyo na diyan. At ang mas masama, pinagsama-sama pa sila para maging 4 demonic generals. Sinabi ni Kim Bongjae, Jenen, hindi ba't mukhang magarbo? Bumangga si So Baekyang, hindi ko akalain na ang Jianghu ay nakuha ng mga tanga na ito. Biglang, parehong napansin ni So Baekyang at Nambuong Won ang isang bagay. Sumigaw si Nambuong Won, hayop. Hindi ba't sinabi mong magiging maganda ang panahon ngayon? Sumagot si So Baekyang, may mga oras na ang fortune telling ay nag-work at may mga oras na hindi. Walang makakapredict ng lahat. Sumigaw si Nambuong Won, hay naku. Mas mabuti pa siguro kung nagkuha kami ng fortune teller mula sa kalsada. Niloko ko na nga itong hayop na ito, tapos lahat nasira. Sumigaw si So Baekyang, tumahimik ka at maghanda na lang maglaban, matandang tao. Mahina na tayo, kaya huwag na mag-aksaya ng lakas. Tinanong ni Master Alchemist, bakit bigla silang kumikilos ng ganito? Sinabi ni Kim Bongjae, hindi ko rin alam di. Nanonood sila mula sa malayo. Narinig ni Master Alchemist ang isang bagay, at si Potion King, Kim Bongjae, Master Alchemist, at Viper ay tumingin. Biglang tumakbo si Kim Bongjae at ang iba ay nagsigawan sa alarma. Iniisip ni Kim Bongjae sa sarili, Muri, isang mundo kung saan iginagalang ang martial arts, ginagamit at itinuturing na isang bagay na naabot nila ang pinakamataas na antas. Ang mundo nila. Ang Heavenly Demon ay lumitaw dito at nagplano upang pag-isahin ang Murim. Ang demonic cult ay isang grupo na itinayo sa paligid ng Heavenly Demon at ang mga puwersang lumaban sa kanila ay tiyak na magbabanggaan para sa kapalaran ng mundo.
Kung hindi lang sana nangyari ang isang super pandemic na sobrang bilis. Sumigaw si Kim Gong-jae, ang super pandemic ay isang zombie virus. Habang tumatakbo sina Master Alchemist at Potion King, sumigaw si Potion King, tumakbo, tumakbo palayo. Hindi ko pa nakita ang mga iyon sa Silicon Valley. Malapit na matapos ang mundo. Sinabi ni Kim Gong-jae, ang lugar na ito ay. Pinutol niya ang ulo ng isang zombie at sinabi, isang mundong tapos na. Ang zombie ay patuloy na gumagalaw at iniisip ni Kim Gong-jae, gosh, ang mga ito ba yung klase ng mga zombie na titigil lang kung ganap na masira ang utak nila? Tumakas na tayo mula rito. Sumigaw si So Baekyang, sino kayo? Sinabi ni Namboong Won, ang Axe Immortal, matandang tao, pakiramdam ko ay nanghihina na ang aking paningin. Nakikita ko ang apat na buhay na tao na gumagalaw. Tinatawag ba ako ni Hades? Nagpatuloy si Namboong Won, pakiramdam ko rin ay nanghihina na ang aking mga mata siguro dahil sa impluensya ng iyong katangahan. Sumigaw si Kim Gong-jae, kayo, tumakbo na mabilis at pakisabi kung saan tayo pwedeng tumakas. Sinabi ng demonic cult leader, si So Baekyang, naku, mga buhay nga sila, matanda. Sumagot si Namboong Won, o baka kami ay patay na, at ito na ang itsura ng impyerno. Sumagot si So Baekyang, ibig sabihin, ako'y narito sa utopia o sa impyerno kasama mo, ha? Sinabi ni Namboong Won, dahil nakagawa ako ng hindi mabilang na magagandang gawain at kabutihan, wala nang paraan na mapupunta ako sa impyerno. Dapat ito ay utopia pagkatapos. Pero hindi lang walang mga puno ng peach blossom dito, may mga jiangshi pang tumatakbo patungo sa atin. Sinabi ni So Baekyang, ibig sabihin, hindi ito panaginip kundi realidad at sila ba ay mga buhay na tao. Habang binubuhat ni Viper si Namboong Won at binubuhat ni Kim Gong-jae si So Baekyang, sinabi ng demonic cult leader, dahil mainit ang kanyang yakap, siguro hindi siya jiangshi, kahit papaano. Tinanong ni So Baekyang, saan kayong nagmula? Natutunan niyo ba ang mga interesante na galaw? Mga bata ba kayo mula sa labas ng mundo? Iniisip ni Kim Gong-jae, labas ng mundo. Tapos sinabi, kami nga. Napaisip siya, tinutukoy ba niya kung kami ba ay mula sa labas ng murim? Biglang, ang mga zombie ay tumalon patungo sa kanila. Nagulat si Kim Gong-jae at sinabi, ano? Bakit ang mga zombie ay kaya maglipad sa langit? Sinabi ni So Baekyang na ipinarangalan ang kanyang mga zombie disciples, iyan ang weightless art na aking nilikha. Hiniram ko ito mula sa mga kunlun na wala namang kwenta at binago ko ng kaunti. Ang weightless art, na kilala rin bilang Qinggong, ay nagpapahintulot sa isang tao na gumalaw na parang napakagaan ng katawan. Tingnan mo sila. Ang galing nila at hindi sila nag-iwan ng mga bakas sa niebe. Bilang mga elite ng demonic cult na nakatanggap ng aking mga turo, sila'y mga tunay na demonyong nilalang na hindi nakakalimot sa kanilang mga natutunan kahit pagkatapos nilang mamatay. Tumalab si Kim Gong-jae, tama ba? Hindi ba't nakakalimot sila sa martial arts kahit pagkatapos nilang mamatay? Sumagot si So Baekyang, siguro mabagal ka lang makaintindi dahil mula ka sa labas ng mundo. Kahit maging jiangshi ang mga martial artists, kaya pa nilang gamitin ang martial arts. Karaniwan lang yan. Isang zombie ang umungol ng nakakatakot, guh. Sinabi ni So Baekyang, hindi ko pa narinig ang ganong klase ng karaniwang kaalaman. Lalo na para sa mga tanga na elite ng demonic cult. Tinuruan ko sila na makapag-react sa killing intent kahit sila'y natutulog. Proud ako na kaya pa nilang gamitin ang weightless art tulad niyan kahit sila'y mga patay na katawan. Kinagat ni Kim Gong-jae ang kanyang ngipin, hapfi. Lumilingon si Potion King at sinabi, sumusunod na sila. Mahahabol na tayo, clan leader na bastos. Tumakbo ng mas mabilis. Tumakbo pa ng mas mabilis. Kung ako ay makagat at maging zombie, talagang simulan ko kayong kagatin. Pinigan niya ang leeg ni Viper, at si Viper ay sumigaw, baliw. Kaninong ideya ang magdala ng matandang ito dito? At bakit ako may mga matandang tao sa harap at likod ko habang ang Death Sovereign ay puro mga babae? Sumagot si Kim Gong-jae, talaga bang iyan ang mahalaga habang malapit na tayong makagat at mamatay sa martial arts ng mga zombie? Dahil mukhang malapit na tayong mamatay, ano pa ba ang mas mahalaga? Sumigaw ang Sword Emperor, mga zombie. Mga zombie sila. Sumigaw si Kim Gong-jae, ang kanilang kahinaan. Wala ba silang kahinaan? Sinabi ni So Baekyang, kung masisira mo ang mga ulo nila, titigil sila sa... Tinanong ni Kim Gong-jae, wala bang mas madaling paraan para gawin ito? Nag-isip si So Baekyang sandali at sinabi, Diyanan.
Titigil sila sa paggalaw kapag may liwanag. Sumigaw si Kim Bong-ja, ginang na hindi ko alam ang pangalan. Alchemist. Sumagot si Master Alchemist. Sinabi ni So Baekyang, Ginandi. Sinabi ni Kim Bong-ja, pasensya na, pero kailangan ko kayong itapon muna. Subukan yung maglanding mag-isa. Naguguluhang sinabi ni Master Alchemist, ano? Habang itinatapon ni Kim Bong-ja sila sa ere, sumigaw sila, at nahulog sa niebe. Sinabi ni Kim Bong-ja, pasensya na, habang ang isang zombie sa likod niya ay umungol. Tumingin si Kim Bong-ja, at sinabi ng Sword Emperor, mamatay ka na dito, ha? Mukhang ang zombie na hayop ay mapapatay ng totoong zombie. Isa itong bagay na maitatala ko sa bucket list ko. Iniisip ni Kim Bong-ja sa sarili, anong bucket list? Isa kang multo. Sumigaw si Kim Bong-ja, hindi pa ako patay. Itinaas niya ang kanyang espada at sumigaw, Sparkly. Nagbigay ang system notification, sumasagot ang Sparkly sa tawag ng bayani. Tinawag ni Kim Bong-ja, Sparkle, at kumikinang siya ng maliwanag. Ang mga zombie ay nahulog sa niebe. Nagbuntong hininga si Potion King, Survive ba tayo? Ako ba ay nakaligtas na naman? Grabe, kung hindi dahil sa Marcus na hayop na yon, hindi ako nandito sa tower. Yuffie. Tinanong ni Kim Bong-ja, okay lang ba ang lahat? Si Master Alchemist ay umunggol, off. Pero masakit ang mukha ko. Salamat sa pagliligtas sa amin, Death Sovereign. Sumigaw si Viper, baliw. Ang Sword Saint ay ganito rin, at ngayon pati ang matandang ito. Gusto ko nang mabuhay ng walang matandang tao sa buhay ko. Sinabi ni Kim Bong-ja, Heavenly Martial Clan Leader, habang inaalagaan ko ang mga zombie, ikaw na lang ang mag-asikaso ng iba. Tinanong ni Viper, anong gagawin mo? Sumagot si Kim Bong-ja, kailangan ko silang asikasuhin lahat ng mabilis habang hindi pa sila gumagalaw. Dahil kailangan kong sirain ang bawat isa sa utak nila, magtatagal ng kaunti, pero hindi naman ito magiging mahirap. Sinabi ni So Baekyang, ang demonic cult leader, sandali lang, anak ng labas ng mundo. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa pagligtas mo sa isang ganap na estranghero katulad ko. Ngunit kung nais mong patayin ang mga zombie, wala akong magagawa kundi pigilan ka. Tinanong ni Kim Bong-ja, bakit ganun? Iniisip ni Kim Bong-ja, baka ang mga zombie na ito ay may kakaibang sumpa. Kung papatayin ko sila, madadala ko ba ang kanilang sumpa? Sumagot si So Baekyang, sila ay lahat bahagi ng demonic cult na akin. Sumagot si Kim Bong-ja, ano? Ipinaliwanag ni So Baekyang, sila ay mga disipulo at mga tagasunod ko. Kami ay nasa isang malaking digmaan upang tuluyang puksain ang mga orthodox factions. Kailangan namin ang bawat isa sa aming mga martial masters. Kunti na lang kami kumpara sa kanila, kaya hindi ko kayang mawalan ng mga elite dito. Iniisip ni Kim Bong-ja, isang malaking digmaan. Ang mundo ng Chronicles of the Heavenly Demon ay isang hakbang na lang mula sa pagtatapos nito. Imposible na may mga puwersa pang natitira na makakapagsimula ng digmaan. Sinabi ni Humustra, kapag binuksan mo ang iyong mga mata, makikita mo ang mundo ng Chronicles of the Heavenly Demon kung saan 10 araw na lang bago humarap sa pagkansela ng serialization. Naway makita ko ang isang magandang pagtatapos na nilikha nyo. Iniisip ni Kim Bong-ja, 10 araw na lang at ganap nang matatapos ang mundong ito. Sinabi ni So Baekyang, ako at ang matandang iyon, ang Axe Immortal, ang Murim Alliance Leader, ang nagbitiw na clan head ng Nambuong Clan, si Nambuong Won, matagal nang nasa digmaan ng 3 taon. Eksaktong 989 na araw na mula nang ideklara ang Orthodox Demonic Great War. Ako at ang matandang iyon ay nagsumpa sa aming mga pangalan na hindi kami alis dito hanggang isa sa amin ay umamin ng pagkatalo. Kahit na sila ay naging Jiangshi na, ginagamit pa rin nila ang demonic martial arts at sila ay mga demonyong nilalang pa rin. Sila ang mga tagasunod ko na kailangan kong alagaan. Huwag mo silang patayin ng basta-basta. Kung nais mong patayin ang mga zombie, patayin mo ang mga may suot na monk robes. Sumigaw si Nambuong Won, hindi pwede. Hindi ko hahayaan gawin mo iyan. Sila ay mga elite ng mga kilalang orthodox sects na pinaghirapan kong tipunin. Nagsumpa ba tayo, ikaw na demonyang witch? Na hindi natin gagalawin ang mga zombie at tayo ay maghihintay ng pagtatapos ng Orthodox Demonic Great War. Nagpangisi si So Baekyang, ang mga sumpa ay ginawa para baliwalain. Umapoy si Nambuong Won, masamang babae na asong demonyo. Kung ganon, durugin ko lahat ng mga ulo ng mga demonyong nilalang na iyon.
Sumagot si So Baekyang, hayop, balak mo bang baliin ang sumpa kahit ikaw pa ang leader ng mga orthodox sects? Ipinakita mo na ang iyong tunay na pagkatao, hypocrite. Sinabi ni Kim Bong-jae, malapit na ang katapusan ng mundo. Kayo pa rin ay patuloy na pinag-uusapan ang orthodox demonic great war o anuman. Sinabi ni So Baekyang, mali ang pagkakasunod-sunod. Kami ay nasa kalagitnaan ng digmaan nang magdesisyon ang mundo na magtapos na mag-isa. Ngunit hindi ko maaaring ipagpaliban ang laban na sinimulan namin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakuha ang tagumpay laban sa matandang iyon. Dahil may 500 Jiangxi soldiers pa akong natitira, haharapin ko sila at durugin ang mga orthodox sects. Iyan ang nais kong sabihin, ikaw na masamang demonyo. Kahit ako'y maging isang naglalagablab na espiritu, lalaban ako sa iyo, at ang aking mga kasamahan sa Murim ay makakasama ko. Ititigil ko ang nakakabagot na digmaang ito na tumagal na ng 189 na araw. Nagpatuloy si So Baekyang, katulad ng isang iskolar na hindi dapat maging mapili sa kanilang pen, ang isang martial artist ay hindi dapat maging mapili sa kanilang espada. Kahit hawak ko ang demonic heavenly wooden sword, dahil nakalimutan kong dalhin ang aking savage blood demonic sword, sapat na ito upang talunin ang isang matandang katulad mo. Tumawa si ng buong Won, ha? Kaya pala gusto mong maglaban upang makita kung sino ang magpapalakas ng unyon ng Murim sa huli, ha? Habang sila ay sumisigaw sa isa't isa at umatake. Sumigaw si So Baekyang, heavenly demon dominating stride. Sumigaw si ng buong Won, heaven-splitting golden axe. Bigla ang nabasag ang kanilang mga sanga. Hinawakan nila ang buhok ng isa't isa at hinila. Iniisip ni Kim Bong-jae, ano ang nangyayari dito? Sumigaw si ng buong Won, hop. I stab. Sumigaw si So Baekyang, block. Sinabi ni Sword Emperor, Yennen, kakaiba. Ang kanilang mga teknik at hininga ay talagang magaling. Magiging malakas silang martial masters kahit sa mundo ko. Bulong ni Kim Bong-jae, iyon? Sinabi ni Sword Emperor, hindi mo ba nakikita kung ano ang ginagawa nila? Ang I-stab na iyon ay ang konsepto ng Divine Dragon's Claw na sinusubukang kunin ang Magic Pearl ng Evil Dragon. Tinatawag itong Twin Dragon's Pearl Snatch. At ang pagtatakip ng mukha ay ang konsepto ng Descended Buddha na tinatakpan ang mga mukha ng lahat ng nilalang sa mundo. Kilala rin ito bilang Thousand Move Bodhisattvai. Tinanong ni Kim Bong-jae, pero bakit sila naglalaban ng ganito kalikot? Sumagot si Sword Emperor, kaya nga kakaiba. Kung ang forma ay nasa ganung level, dapat puno ito ng tamang enerhiya at intensyon. Pero sa mga galaw na yon, wala niyan, nakilala natin bilang aura, kaya't gulo ito. Hindi dapat ganito kahit naganap na nasira ang kanilang dantian. Sinabi ni Kim Bong-jae, paano kung niloloko mo lang ako? Nagkomento si Viper, ang matandang iyon at ang babaeng iyon magaling sila. Yung kagat kanina ay may mga prinsipyo ng Land King Snake, at yung stretching ng mga braso kanina ay may mga prinsipyo ng Calm Transcension Dragon. Sinabi ni Sword Emperor, habang nagpapanggap lang siya bilang tunay na bagay, mukhang martial artist pa rin siya pagkatapos ng lahat. Ang malupit na Land King Snake, ang hari ng lupa, at ang Calm Transcension Dragon, puno ng kapayapaan. Kita mo yan, zombie. Alam niya ang ginagawa niya, hindi tulad mo. Bumulong si Kim Bong-jae sa kanyang sarili, character window. Si Viper, na may 2 puso, ay nagsabi, matapos suriin kung paano sila lumaban gamit ang aking invincible skill. Tama nga ako. Ang mga galaw na iyon ay kasing ganda ng Hellhounds na nagproproteksyon sa pangunahing pintuan ng Demon King Castle. Pero parang ang mga galaw nila ay naiipit sa pagitan ng nakaraang buhay ng isang 2 ulo na salarin at ng nakaraang buhay ng isang class president. At ang lalaki na high schooler, na dating isang bayani ng isang online game, at ang kaklase na mas bata dahil siya ay nag-skip ng grado, siya rin ay isang sikat na manhwa artist at childhood friend. Pareho nilang pinili na maging mga bayani. Sigurado ako dito. Sinabi ni Viper, ako. Ganun ba? Tila mga bata lang sila na naglalaban, ha? Kung may makakakita ng kaibahan, anong kaibahan ng isang martial master at isang normal na martial artist? Iniisip ni Viper na may 2 puso, Diyos ko, ilang direksyon ng atake mayroon sila. Ang 2 sa kanila ay mas mataas pa kay Sword Saint na matandang lalaki, sigurado. Pakiramdam ko ay level up na ako mula sa panonood lang sa kanila. Gusto kong ituro ang mga martial arts na ito sa mga disipulo ko pagbalik ko. Sinabi ni Kim Bong-jae,
Alam mo bang palaging sinasabi ng mga tao na ang bawat isa ay may sariling pananaw? Iyon lang ang pananaw ni Viper tungkol sa kung paano ang martial arts Sinabi ni Sword Emperor, salamat ni. Nagsinga si Potion King at nagsabi, ay naku, sobrang lamig nito. Hoy, mga hayop! Hanggang kailan ba kayo maglalaban? Hindi ba niyo kami nakikita? Ang liit ng pananaw ninyo, seryoso. Parang nung bata ako. Parehong-pareho. Huminto sina Sobaikyang, ang demonic cult leader, at Nambuong Won, ang Axe Immortal at Murim Alliance leader. Sinabi ni Nambuong Won, tama, hindi natin pinapahalagahan ang mga bisita natin mula sa malalayong lugar. Ihahatid ko kayo sa yungib kung saan ako nakatira. Makaraan ng ilang sandali, sumik ang araw. Sinabi ni Sobaikyang, Huffer. Sinabi ni Nambuong Won, Huffer. Sinabi ni Sobaikyang, Huffer. Sinabi ni Nambuong Won, Huffer. Sinabi ni Kim Bongjia kay Sobaikyang, kung gusto mo bang sumakay sa likod ko? Sinabi ni Sobaikyang, salamat. Hindi masyado gumagana ang aking cultivation technique ngayon. Sinabi ni Viper, Death Sovereign, hindi ganito ang dapat gawin. Tinanong ni Kim Bongjia, ano? Sinabi ni Viper, ganito dapat ang gawin. Makaraan ng ilang sandali, napansin ni Kim Bongjia ang isang bagay at bumulong sa sarili, Dienen. Sinabi ni Nambuong Won kay Kim Bongjia, malupit ang lamig pero mainit ang katawan mo. Sinabi ni Sword Emperor, kakaiba. Makaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang yung. Sinabi ni Nambuong Won, ito ang aking tahanan. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.